Ayan. Before we start po, let us pray muna. And habang nakashow po yung ating some pointers and instruction po, para marinig niyo po ako and hindi rin po natin mastorbo yung ating coaching tonight. So let us pray po. Father God in heaven, marami pong salamat sa gabing ito na patuloy mo po kaming sinasamahan. Ang dalangin po namin ay patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa sa amin. And thank you for the whole year, for the past 2020, na patuloy mo po kami sinamahan, ginaid mo po kami, biniless mo po kami. Though ang dami pong nangyari noong 2020, maraming mga sakuna, maraming mga inconvenience na nangyari sa bawat isa sa amin. But Lord, salamat, you remain faithful po sa buhay namin. And this 2021, we pray na kung paano yung gusto mo na lumago kami financially, maging blessing kami sa ibang tao. We pray that this coaching tonight ay makatulong po sa bawat isa sa amin para maging good steward po kami ng finances namin and lahat ng blessings na binibestow mo po sa amin. And we ask for your guidance, your protection po sa aming mga buhay. And let it be you na mag-glorify po ngayong gabing ito upon delivering po ng financial coaching po ngayong gabi. Maraming maraming salamat po. We entrust everything unto you in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So maraming maraming salamat po ulit sa ating lahat. We are now 11 participants. And Happy New Year. I would like to congratulate every one of you na mas pinili nyo po. Yung iba po kasi nakabakasyon mode pa, pero mas pinili nyo po mag-attend ng ating financial coaching. And welcome to IMG's Global Financial Literacy Campaign. Ayan. So, ang pinaka-goal po talaga natin is maturuan po ang bawat Pilipino kung paano po yung tamang pag-iipon. Ito po yung talaga yung gusto nating mangyari sa bawat isa. Hindi tayo umuwi sa mga OFW, hindi tayo umuwi sa Pilipinas na broke. At yung mga nasa Pilipinas, yung mga nagtatrabaho, hindi naman mawalang kabuluhan lang yung perang pinaghirapan po natin. And our campaign po, it's not seasonal, hindi siya dahil Pasko ngayon or bagong taon, uso ang mga New Year's resolution, ngayon lang natin gagawin to. But our campaign po, it's a really all-day season po talaga siya. Wala siya ano po ba, around year siya. 'Di ba? Kahit anong taon, kahit anong buwan, kahit anong araw, applicable siya kasi this is really our campaign po. Ang maturuan ang bawat Pilipino kung paano po humawak ng tamang hawakan ang kanilang pananalapi. Ayan. I'm Candy Marudo po, one of the CEO Marketing Director po ng International Marketing Group, one of the financial educator din po. I'm a certified associate financial planner po. At the same time, I'm an OFW po for 8 years na po dito sa Doha, Qatar. Ayan, so kasame timing namin yung mga taga-Saudi, mga taga-Middle East. But I'm so happy na 2012, nakilala ko po si IMG and yung passion ko po in teaching, kasi imagine nyo po, di ba, registered nurse ako, tapos naging hindi na ako nurse recruitment specialist ako, pero yung passion ko po in teaching po is nagagawa ko po dito sa IMG. That's why I'm so blessed and happy po talaga with IMG. And if you have queries po mamaya, mga questions, you can message me sa WhatsApp or you can send me email. You can send me din po sa Messenger, sa page po. Ayan. So, you can contact naman po. Madali naman po tayo maka-reply din. Ayan. So, why did you come here? Ayan. Ano po ba yung ine-expect nyong matutunan ngayon or ine-expect nyong makuha? Kanina, I asked na ano ba yung gusto mo na baguhin ngayong 2021? Ano yung bad habits na in terms of finances na gusto mong baguhin or mga good habits naman na gusto mong ipagpatuloy pa. Ayan. So, you can chat pa rin po still kung ano yung gusto mong baguhin. And most of the Filipino, when I ask them, ano yung gusto mong makuha, ano yung gusto mong matutunan ngayon, most of them, kasi usually Filipino pagod na po magtrabaho, di ba? So, the usual answer that I get from na mga tinuturuan po natin or mga guests, ang gusto nila, gusto ko na yumaman agad, gusto kong dumami agad yung pera ko. But alam niyo po, what will gonna teach you is a journey po towards financial independency. Ayan. So, hopefully, marami po kayong matutunan tonight. Bakit daw po natin kailangan ng financial literacy? Bakit kailangan ko pa pag-aralan yung pera ko? Wala nga akong pera. Anong pag-aaralan ko? Di ba po? Usually, ganun po yung mga sinasabi ng mga tao. Bakit kailangan ko pa mag-aral? Marami naman na akong pera.
'di ba? So hindi naman ako nagugutom, marami akong investment, bakit kailangan ko pang pag-aralan? Sabi po dito, many good people fail. So, tanungin mo sarili mo, mabuti naman akong tao, hardworking naman ako, smart naman ako, young and old people fail. Many teachers, kahit OFWs, doctors, engineers fails. Marami po, even whatever professions you are now, most of the OFW, most of the professionals, they retire without enough savings. Bakit po? People don't plan to fail, they simply fail to plan their personal finances. Ang tao po or Filipino po, magaling gumawa ng itinerary, tama po ba? Magaling gumawa ng plano, pagbakasyon, grabe, lalo mga OFW, pagbakasyon, naka-itinerary talaga yung bakasyon nila kasi we are given like 21 days lang, sometimes 2 weeks or 1 month to go umuwi sa Pilipinas. So, very naka-itinerary lahat ng pupuntahan. But ang nakakalungkot po, ang galing natin sa wedding. Magplano ng wedding, ng binyag, ng 1 month old, ng 2 months old, hanggang maka 1 year or whatever event sa buhay natin. Pero yung bulsa natin, yung finances natin, hindi po pala natin napaplano. Kaya marami pong Pilipino, they end up na mag-fail. 'Di ba? Uuwi na broke, magre-retire na walang enough savings. And sabi po sa nabasa ko po sa Philippine Inquirer, sabi po doon, 90% daw po ng mga nagre-retire, 8 out of 10 retirees daw po ay walang enough na savings. So, sa kanino sila aasa? 'Di ba po? So, tanungin mo yung sarili mo, gusto ko bang mag-retire ako na broke? Ayan, hopefully no, 'di ba po ang sagot natin. And bakit daw po din natin kailangan ng financial literacy? We have this 4 P's, 'di ba? We need to prepare for our retirement. Hindi na po tayo bumabata. Tama po, patanda po tayo ng patanda and hopefully po hindi mga anak natin ang retirement natin. Tama po. So we need to prepare our retirement. Kailangan natin protektahan ang sarili natin at ang pamilya natin. So whatever circumstances, mga inconvenience na pwedeng mangyari sa atin at sa pamilya natin, dapat protektado tayo. Kailangan ma-prevent din natin na mawala na lang parang bula yung pinaghirapan natin, lahat ng assets natin sa mga unforeseen scenario, dapat ma-prevent din natin na ma-scam din tayo. Tama po. Kasi mga Pilipino, mabilis ang kita. Kaya madalas na scam tayo. So yun yung mga bagay na dapat ma-prevent natin. Ma-preserve natin din lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng assets, lahat ng pinaghirapan mo nung nagtatrabaho ka, dapat ma-preserve natin 'to at makuha ng mga susunod na generation. So again, 4 P's, we need to prepare, protect, prevent, and preserve yung ating mga assets. Ayan. So, and the same time, we have this challenging future. It can be now, na-challenge ka na ngayon, nangyayari na to sa'yo ngayon, or it can be happen sa susunod na mga panahon. Ang tanong lang natin lagi is, ready ka ba? Ready ka ba sa challenging future na yan? So, ano-ano yung mga challenging future na yan? Okay? Number 1 is uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more workers. Even though wala pa dating pandemic, ang dami na pong nawawalan ng trabaho. Kasi yung isang company nagpalit na ng mga machine rather than manpower. Di ba po? Tapos nung dumating pa yung pandemic, again, na sobrang daming nawala ng trabaho. Marami po ang nawala yung insanity, maraming nagkaroon ng panic attack, maraming nagkaroon ng anxiety. Bakit po? Kasi nawalan ng trabaho and hindi pa ready yung mga tao at lalo po ngayon may second strain po, may other strain ng virus. So we'll never know what will happen next. So ang tanong ko po sa inyo again, ready ka ba? Kung mawalan ka ng trabaho ngayon, ready ka ba? Ayan. So yan yung mga question po natin. Number 2 is low savings and high debt. Konti na lang yung ipon, ang dami pang utang. And some people are forced to work beyond at the age of 65 just to survive. Imagine yourself na magtatrabaho ka pa at the age of 65, hindi dahil gusto mo magtrabaho, kundi kailangan mo magtrabaho para makasurvive. Para kumain, para may matirahan, kailangan mo magtrabaho. These are the challenges na maaaring na-experience ng parents natin at ayaw na natin ma-experience sa mga susunod na panahon. Kaya importante that we study or pag-aralan po talaga natin yung financial, yung mga finances po natin. Number 3 is high cost of education. Without proper planning and preparation, it could hurt the younger generation. Totoo po to. Baka yung anak mo gusto mag-doktor pero dahil
hindi ka naghanda, walang pera, hindi makapag-doktor. Ang sasabihin mo, kumuha na lang ng vocational, 2-year course, di ba po? So, kailangan po natin paghandaan ang mga Pilipino kasi mahilig na sa bahala na. Bahala na, matagal pa naman yun. Igagapang ko na lang siya sa mga susunod na generation. Bakit mo kailangan igapang? Sa mga susunod na panahon. Bakit mo kailangan igapang? Kung kayang-kaya mo naman palang sumakay ng taxi, 'di ba? Bakit ka gagapang kung kaya mo sumakay ng taxi kasi pinaghahandaan mo na, 'di ba po? And para mabawasan din natin yung stress natin, 'di ba? Na hindi natin napaghandaan yung education ng anak natin. Increasing cost of living, eto po sobrang ramdam na natin nung mga panahon pa rin, ng mga dati-dati pang panahon, na pataas ng pataas ang mga bilihin, yung 1,000 pesos natin dati, sobrang nakakapuno pa tayo ng push cart, pero ngayon yung 1,000 pesos natin, di ba, parang isang plastic na lang or dalawang plastic na lang. That's how inflation is. And ang nakakalungkot, pataas ng pataas ang bilihin, pero yung sahod natin hindi po tumataas, kaya lalong nahihirapan po tayo mag-ipon. Okay po, kaya importante that we increase also our cash flow. So, I would like to welcome you again. With those challenges, huwag kang mag-alala, there's hope pa. Okay? That's why we want to teach you the secret to saving and building your future. Yung ikaw, yung money manager ng sarili mong pera, and you control your own money. Hindi ikaw yung nakokontrol ng pera, hindi ibang tao ang nagkokontrol ng pera mo. Paano yung ibang tao nagkokontrol ng pera mo? Kasi may iba't ibang uri daw po ng sahod, 'di ba? Yung isang sahod is touch me not, 'di ba? Yung ano, pagka-receive mo ng sahod, hindi mo na nahahawakan kasi iba na ang nagwi-withdraw ng sahod mo. Pero ngayon, I would like you to be excited talaga na paano natin matututunan na i-save and i-build yung future natin. Ayan. Hopefully lahat po kayo ay excited ngayon. And I would like again to congratulate you kasi part ka na ng campaign natin to reach 30 million by 2030. Ayan, ma-reach natin yung 30 million families and ikaw ngayon na nag-attend ngayon ay parte ka na ng 30 million na to. And we would love na makasama po namin kayo sa campaign na to. Isipin niyo po ang Pilipinas na maraming Pilipino ang marunong humawak ng pera na kanilang pananalapi, marunong mag-budget. Siguro po oonti na po yung mga taong nagrarally kasi walang makain, kokonti na po yung magrereklamo kasi pinabayaan sila ng gobyerno, kundi marunong na sila mag-budget, alam na nila kung paano hawakan yung finances nila. Okay po. So, who is IMG ba? Sino ba si IMG? We're not insurance or investment company. We are a company who offers total financial solution for a total peace of mind. Our main product po is education. We are your wake-up call. Mamaya biglang masasabi, oo nga no, dapat pala nag-save na ako dati pa. Ay, oo nga no, ang daming perang nawala sa akin. Ayan, what we're offering is education for you to have a peace of mind. So especially nitong mga panahon na to, for the past months po talaga na nangyari, marami po ang nawala yung sanity, marami po ang nawala ang peace of mind. Tama po, kasi nga hindi sila ready sa anumang mga pangyayari. Kaya po, you are blessed tonight kasi nakilala natin si IMG. Kapareho niyo po ako. Ang pagkakaiba lang po natin, ako nakilala ko si IMG 2012. 'Di ba po? And I was moved po ng mga OFW na maraming uwi na walang ipon. Kaya 2017 do nag-member na po ako ng 2012. 2017 I started na maramdaman sa sarili ko na kailangan kong i-share 'to kasi ang daming OFW na umuuwi na walang ipon, 'di ba? Maraming OFW hindi masaya, na dapat masaya kang uuwi sa ano, 'di ba? Masaya kang uuwi sa Pilipinas kasi makakasama mo ang pamilya mo. Pero bakit gano'n? Maraming OFW ang hindi masaya, walang peace of mind. Nauuwi sila sa pamilya nila, makakasama nila yung pamilya nila. Bakit po? Kasi hindi napaghandaan yung retirement nila. Ayan. So our goal is to be healthy, wealthy, and happy. 'Di ba? It's a holistic approach. 'Di ba? You cannot have it all naman. No. Kasi once naging healthy ka, masaya ka, at the same time, wealth will follows din naman po kasi health is wealth nga. Kasi kung hindi ka healthy, di panay-panay labas ng pera mo. 'Di ba po? So, and at the same time,
ang plan naman po ng Lord talaga sa buhay natin is to have a prosperous life and abundant life, 'di ba? Yun po talaga yung gusto ng Lord sa buhay natin. So, gawin nating buhay yung plano ng Lord, 'di ba, sa mga buhay natin. And para magawa po natin 'yan, kailangan i-follow po natin yung abundance formula. Ano po yung abundance formula? Your income, which is 100%. Hindi po usapan dito kung gaano kalaki yung sahod mo. Maliit man yan or malaki. Kasi hindi ang sahod mo ngayon ang magdedeklara or magiging certain para magkaroon ka ng magandang retirement. 'Di ba? It's not how much you say, how much you earn, but how much you save. So your 100% minus tithes, this is the 10%. If you believe or you have faith in tithing, do it generously, 10%. Then, kung ang faith mo naman ay hindi naniniwala sa tithes, still the 10% keep mo to pambigay. Okay, pambigay sa kamag-anak, sa mga nangangailangan, sa charity. Okay, there's always way of giving, di ba? Kaya nga po, may closed open eh. Kaya nga po may ano yan, give and take po. Hindi naman pwedeng take lang tayo ng take. Dapat nagbibigay din po tayo. And God bless a cheerful giver din po. So, 10% is tithes, 20% for saving and investment. Whatever is your salary again, 10% nito ilalagay mo sa tithes or offering, 20% for savings and investment. Okay? Yung savings na to and investment para sa sarili mo to. This is paying for your future self. Hindi yung, ay, kasi yung 20% para sa sarili ko yun, bibili ako ngayon ng gadgets, bibili ako ng pantalon, bibili ako, hindi po. This is really savings for your future self. Yung para pagharap mo sa salamin the next few years, meron ka ng investment, di ba? Bayad mo to sa future self mo. And 70% lang daw po ang lifestyle and expenses. Marami pong OFW nagsasabi na, paano yan, miss? Kulang pa kasi yung sahod ko. Lagi nga po akong negative. Siguro, kailangan tignan din natin ano ba yung mga expenses natin. Baka naman, konti na nga lang yung natitira sa'yo, panay-panay pakain sa labas mo, panay, sumasabay ka pa sa mga katrabaho mo mahilig mag-sale. So, kailangan din natin ma-check ano ba yung mga expenses natin. And lagi kong payo din naman sa mga OFW, magpadala ka ng maliit ang reklamo ng mga pamilya natin sa Pilipinas, kulang. 'Di ba? Or ubos na. Magpadala ka ng malaki, ganun din, ubos din agad. Tama po. So, importante na i-budget po natin na maayos yung pera natin. And yung 70% dapat naka-budget pa rin po talaga yan. Kasi, pag hindi mo binudget yung 70%, mako-compromise yung pang-tithes mo at pang-savings mo or pang-investment mo. Okay po? I know this is really a challenge, pero if you follow this, sobrang totoo po siya sa buhay ko. If you follow this abundance formula, you will never go wrong. Ayan, for sure, magre-retire tayo at the amount that we want ay mangyayari yon. Basta disiplinado lang po tayo. Okay? That's abundance formula. Number 2 is proper allocation of funds. May tinatawag po tayong allocation of funds. We should know how to allocate our funds. Parang pagtatayo ng bahay, inuuna muna natin yung foundation. Ganon din po, di ba? Wala namang umakyat ng hagdanan na parang nasa tuktok ka na agad. So, we plan better. Paano po yan? You start with healthcare, income protection, mag-alis ng utang, emergency fund, and investment. Ayan. So, we will discuss that more din po. And we are so blessed that we have partnered companies na po that can cater yung solid financial foundation natin at para malam natin kung saan natin i-allocate yung funds natin. Kasi syempre, yung 20%, di ba? Nag-ipon ka. So, saan mo i-allocate ngayon yan? So, we have allocation, mga partnered companies that we can trust para pag-allocatean ng funds natin. So, let's talk about healthcare and income protection. Sa healthcare and income protection, we should know the X-curve concept. Ano ba yung X-curve concept? Yung buhay daw po natin ay may dalawang linya. Ano po yung dalawang linya? Responsibility line and money line. Yung responsibility line daw po, habang bata tayo, usually mataas siya kung ikaw ang breadwinner of the family, tapos konti lang yung savings mo, kailangan kumain, food, shelter, clothing, health. Dito tayo nagkakaroon ng utang kasi madalas kulang, 'di ba? Hindi natin na manage na maayos yung pera natin. And we are active. We work hard for the money sa panahon na hindi ka magtatrabaho, wala kang pera. Tapos pag
kahit pagod na pagod ka na, ito po nararamdaman ko 'to nitong mga past ano, pagod na pagod ka pero wala kang choice, kailangan mo magtrabaho kasi nasa active income pa tayo, man at work pa tayo. 'Pag walang trabaho, walang sahod, walang pera. Okey, nasa gano'ng stage pa po. Pero habang tumatanda daw po tayo, dapat yung pera daw po natin ay tumataas. Yung money line daw po natin ay tumataas. Paano po yung tumataas? So, nakaka-start na tayo ng investment, nakakapag-ipon tayo, at yung responsibility po natin ay nababawasan. Okay po? Kasi kailangan, ayun, pareho pa rin ang responsibility, di ba? Food, shelter, clothing, health. At dapat dito, you pay attention to your health at wala ka na pong utang. Yung mga major expenses po natin, dapat natatapos na po natin. Ako nga, I encourage everyone, if kaya, 40 to 45 years old, yung lahat ng major expenses mo dapat tapos na. Kung may binabayaran kang bahay, may binabayarang lupa, pang edukasyon ng anak, dapat yung mga major expenses mo tapos na. Ang nakakalungkot po, maraming Pilipino nakakatapos ng lahat ng bayarin at the age of 60 kung kailan magre-retire. 'Di ba po? So, nakakalungkot, wala ka ng panahon para sa sarili mo kasi buong buhay mo, magre-retire ka na, saka ka pa lang po nakatapos. Kung kaya po natin, increase yung money line natin, habang tumatanda po tayo, gawin po natin 'yan. Dapat may passive income na po tayo, money at work. Sa panahon naman na hindi mo na kaya magtrabaho, dapat yung pera na po ang nagtatrabaho para sa atin. Ayan. At ganyan daw po ideally ang buhay. Pero sa tingin niyo po, 'pag tumatanda tayo, anong nangyayari? Dumadami po ba pera or umuunti? 'Di ba usually umuunti yung pera natin, tapos yung responsibility dumadami pa hanggang apo, responsibilidad ni lola at ni lolo. Tama po ba? Pero ang nakakalungkot pa, may dalawang ifs daw ang buhay natin. May if ang life natin. Ano 'yon? What if I die too soon or I live too long? Ayan, wala naman po siguro magbo-volunteer dito sa die too soon, tama po ba? We all want to live long. Ayan. So, what if we die too soon? If we die too soon, we need to protect our family. Kailangan may instant money po sila. Hindi pwede na utang ang maiiwan po natin sa pamilya natin. Pakiusap po, wag naman utang ang maiwan natin. 'Di ba? Akala natin mahal na mahal tayo, sobrang lakas ng iyak ng pamilya natin, ng asawa natin, ng anak natin, gusto pang sumama hanggang libing. 'Di ba? Kasi hindi daw nila kayang mabuhay na wala ka. Bakit? Sa sobrang dami pala ng utang at responsibility na iniwan. 'Di ba po? So, we need to protect your family. A wise man daw po ay pinaghahandaan ng kanyang kamatayan. 'Di ba po? And if we live too long naman, we need to protect ourselves. Binayayaan tayo ng Panginoong Hesus na mahabang buhay, kailangan living on interest na tayo. Sa panahon na hindi natin kaya magtrabaho, dapat yung pera po ang nagtatrabaho para sa atin at napaghandaan mo yung retirement mo. Sabihin mo sa sarili mo, retirement ko, sagot ko. Hindi mo retirement money ang hindi mo investment and retirement fund ang anak mo, 'di ba? Ang manugang mo, you need to do it yourself po talaga. Ayan. And at the same time, you have two options kasi din pagtanda mo. You can be a blessing or a burden. You can be a blessing kasi pinaghandaan mo yung retirement mo, but you will be burden sa pamilya mo kung hindi mo pinaghandaan. Ano yung mas gusto mo, pag-agaw-agawan ka or pagpasapasahan? Ayan. So, siyempre gusto natin maging blessing at pag-agawan, 'di ba? Sa akin muna si nanay, kasi ano, nami-miss ko na si nanay kaysa naman sa'yo muna si nanay. Grabe naman yung gastos ni nanay, hindi ko na kaya. O, 'di ba po? That's reality po. Marami na pong pamilya ang naging ganyan. And ang partnered companies natin, sa healthcare ay si Kaiser, sa life insurance naman ay si Manila Bankers Life, and we also have Fidelity Life. So, what if I get sick, 'di ba? Hindi ka muna agad namatay, 'di ba? Pero you get sick. Ano yung solution diyan? Ang solution po diyan is healthcare. May iba't ibang uri po ng healthcare sa Pilipinas. Number one is short term. Ito po yung normal na health card mo pag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Okay? Ang kumpanya ang nagbabayad. Benepisyo mo bilang empleyado, use it now or lose it kasi pag hindi mo ginamit, forfeited siya, i-renew ulit ng company. Pag hindi nag-renew, wala kang healthcare. Kung ikaw naman ang nagbayad nito para sa sarili mo, kasi may mga ganun, kung walang health card ang company at kaya mo magbayad, ikaw magbabayad. Kaso, madalas talo dito. Paano po yan? Pag bumili ka ngayon, nagbayad ka ng 20 or 30,000, kung hindi ka nagkasakit for that year, forfeited na yon. I-renew mo na naman the next year, magbabayad ka. Parang masaya mo, sayang, di ako nagkasakit. Sayang yung health card ko. Di ba parang ganun yung sinasabi mo?
So, paano naman kung nawalan ka ng trabaho, nag-retire ka na, natapos na yung 6 years old mo, retirement ka na, or maximum 65? Ano naman ang tawag sa healthcare na yon? Ang tawag naman po doon ay senior care. Yung senior care, pang-retirement and unproductive years mo na to. You have to get it for yourself. Kasi retire ka na, wala ka ng employer, ikaw na bibili nito para sa sarili mo at medyo costly po siya. At madami na siyang restriction. Paano natin maiiwasan to? Paano ba yan? Wala na akong trabaho, magbabayad pa ba ako? Yes, this is a lifetime din na bayaran. Hangga't buhay ka, parang short term, hangga't buhay ka, tapos yearly, babayaran mo ng babayaran. Para maiwasan mo ang ganitong senaryo, habang may healthcare ka pa na meron ka sa company mo, dapat kumukuha ka na ng long-term healthcare. Ayan. Yung long-term healthcare, kinukuha mo siya ngayon, hindi para gamitin ngayon. Dahil malakas ka pa, bata ka pa, may kapasidad ka pa magbayad, kinukuha mo to para sa panahon ng pagtanda mo, meron ka ng healthcare. Okay, yun po yung long-term healthcare. Maraming Filipino ang sinasabi, ayoko kumuha ng healthcare kasi malakas naman ako, bata pa ako, bakit ako kukuha niyan? Sa panahon na bata ka at malakas ka, this is really the best time para kumuha. Kasi sa panahon na mahina ka na, sa panahon na sakitin ka na, hindi ka na po makakakuha. Ayan. So, think about this kasi maraming Filipino very hesitant pa rin po kumuha ng healthcare. Medical cost doubles every 5 to 7 years. Dati ang check-up, 100 pesos lang. Naging 250, naging 350. Ngayon po ay 500 pesos na. 'Di ba? Kung sa ano lang 'yun, sa general doctor ng mga internal medicine. Pero pag mga specialista, 'di ba, medyo mas mahal sila. Maraming namamatay hindi dahil walang gamot, but because of no money. Totoo po 'yan. Sa Pilipinas, maraming na COVID, 'di ba? Maaring yung iba doon hindi na nakapagpagamot kasi walang pera. A majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. Totoo po 'yan. Maraming Pilipino po kasi inisip natin, the more na nag-iipon ako, lalo akong nagiging sakitin. Di ba? Mga ganun pa tayong kasabihan, hindi po. Ang pagkakasakit po is inevitable na po. Kasi bakit po unang-una sa pollutions, pangalawa sa kinakain na po natin, sa lifestyle natin, tama po. So, dapat ready po tayo sa mga ganong pangyayari ng buhay natin. You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Ayan. So, totoo po yun. Kami dito, libre po kami ang healthcare namin dito. May health card kami sa company namin. Tapos yung government pa dito, libre pa yung healthcare mo. So, para kapag nasa St. Luke's, yung ano po dito, yung government hospital po dito, maaaring pag nag-retire ako, madadala ko yung card, pero yung benepisyo hindi po. Tama po. Kaya dapat ready po tayo dyan. No traditional healthcare covers ages 61 and up. Most people rely sa anak nila, sell properties, or borrow money for their medical needs during retirement. Diba? Napabenta na lahat ng ari-arian. Wala nang natira. Kulang pa madalas. Majority of personal bankruptcies due to medical crisis. Kaya, prepare for your golden years. A lot of families' finances break down because of an illness experienced by a loved one. Totoo po yan. Marami na pong nawalan, nag-away-away, marami pong properties ang nawala dahil po may nagkasakit sa pamilya. Ako po, myself, is a living testimony po na nangyari yan dahil nakilala ko po si IMG, 68 na po yung tatay ko. I spent almost 2 million po sa pagkakasakit niya at hanggang sa mamatay po siya. Kaya dapat ready po talaga tayo dito. Ayan. So, sino po ba si Kaiser? Si Kaiser po, as of the writing, siya po ang first name in healthcare that gives you healthcare, life insurance, accident insurance, and investment. And si Kaiser po, ang main purpose niya po talaga is healthcare. Okay? Yan po talaga yung main purpose niya na may kasama lang life insurance, accident, and investment. And lahat naman po ng board of directors nito at ang ating head ng ang medical director natin na si Dr. Alea ay mga seasoned experts po dito. And of course, we are legal, di ba? We are accredited ng DOH, ng SEC, we are registered ng SEC, and at the same time ng Insurance Commission po. Ayan. So, you can check. Ngayon po, nasa Google na po lahat. Pumunta lang po kayo sa website ng SEC. Makikita nyo po doon. You can search for uh, Kaiser International Health Group. You can search din po sa Insurance Commission para makita nyo po siya. Si Kaiser po, it's a complete financial plan na. What if I die too soon or I live too long?
'Di ba? What if I die too soon? Automatic may life insurance na siyang kasama. What if I live too long naman? May investment and long-term care na siya. So, si Kaiser can answer the three major financial needs ng buhay natin. Okay po? For more details po nito, you can ask the person who invited you kung ano yung magandang plan para sa'yo, to your needs, to the money na kaya mong i-invest. Pwede nyo pong tanungin yan to the person who invited you. Ayan. Next is, what if I die too soon naman? Paano kung mamatay naman ako agad? Ang solution po dyan is life insurance. Okay? And there are three types po ng life insurance. Number one is whole life. Yung whole life, a type of life insurance na kailangan mong bayaran for the rest as long as you live. Kaya po siya whole life. Term insurance naman, kailangan mo lang siyang bayaran yearly for very minimum premium po. Sobrang mura. For example, ako, yung binabayaran ko ng term insurance ko, I'm only paying for 5,800 ba or 6,800 every year. At ang nakakatuwa po doon, sobrang mura, 1 million na life insurance. Yung iba nagbabayad ng 300,000 quarterly, 100,000 quarterly, di ba po sobrang mahal? Kasi bakit po? Ang tawag naman po sa mga binabayaran nilang insurance na yun ay BUL. Variable Universal Life. Term insurance siya na may kasamang investment. Okay? Kaya, we encourage para makaiwas tayo sa ganong kamahal na bayad. Kasi, you're investing according to your purpose. Ang purpose ko, mas secured. Magkaroon ako ng life insurance. So, kukuha lang ako ng term insurance. Ang purpose ko, makapag-ipon for my retirement. So, mag-i-invest ako separately sa mutual fund. Kaya po, you invest according to your purpose. Okay? Buy term insurance and invest the difference po sa mutual fund or sa PDL. Ayan. Okay po, bakit daw po natin kailangan ng life insurance? Isa lang po yan, if you love your family, get yourself protected. Kasi ang life insurance money is an instant money na pwedeng makuha ng pamilya mo, pambayad ng utang, pangpapatuloy ng educations, at ano po siya, instant money talaga po siya, pambayad ng estate tax. Para po kung may mga properties ka, malipat din po sa kanila yan. Okay? Ano na po, marami po nagsasabi na ayoko muna ng life insurance kasi madami nagsarang insurance company. Alam niyo po, may mga pagkakaiba ang mga life insurance. Wala pa pong life insurance company na nagsara. Ang mga nagsasara po ay mga pre-need company po. Ayan. Okay po. It can replace your income. Totoo po, that money cannot replace you as parent, as uh, as husband or breadwinner na family, but it can replace your income. Again, if you love your family, be insured po. Maging insured po tayo. And ang partner po natin dyan is si Manila Bankers Life na nag-offer na most 18 para po sa mga nasa Pilipinas. Kung gusto mo kumuha, dapat sa Pilipinas. And we have most group or Manila Bankers na pang group, GRP, para naman po to sa mga OFW naman po. Ayan. So, next topic po natin is eliminate debts and emergency fund. Andyan pa po ba kayo? Ayan. Eliminate debts. Bakit daw po kaya natatrap ang mga tao sa pangungutang? Di ba, mga Pilipino, pag kailangan ng pera, pag gusto ng gadget, pag may gustong bilhin, ang unang inisip, kanino ako mangungutang? Tama po. Bakit kaya natatrap? Meron po kasi tayong, FOMO, feeling of missing out. Di ba, na pag siya ngayon naka-iPhone 12 na, gusto mo naka-iPhone 12 ka din. Kaya po, debts are accumulated rather than investment. Grabe po nangyayari ng social media. Yung social media influence po sa atin, nakapag-travel siya doon, gusto mo mag-travel din. Kaya puro bad debts ang naiipon natin. Why not? Bad debt, gawin mo naman sa susunod. Maging good debt naman to. Anything you purchase na may return sa'yo. Diba, ginamit pang business, pero kung mag-start naman po tayo ng business, you start small. Magandang pinag-ipunan mo muna, you start small, then habang lumalaki, kasi yung iba pinangutang na agad, kaya nung bumaksak, walang business, may utang pa. Diba po? You start small po. Lahat naman po ng bagay ay pwedeng paghandaan. Ayan. Mag-alis po tayo sa pangungutang kasi debt can turn into disease. And actually po, it can limit your freedom. Diba? Pupunta ka ng mall, dapat dederecho ka, nakita mo si kumare pinag-utangan mo, bigla kang kakaliwa. Diba? It can limit your freedom din po. And next po natin is emergency fund. Sobrang importante po ang emergency fund kasi it can free you from stress.
whatever emergency scenario na mangyari po sa buhay natin, mawalan ka ng trabaho, may mga serious hospitalization, or anumang emergency ang mangyari sa atin, you are ready. Paano tayo magiging ready? Ngayon, tuusin mo magkano yung total expenses mo every month. For example, ang expenses ko every month, lahat ng ginagastos ko, binabayaran ko sa bahay, lahat ng expenses ko, kasama padala sa Pilipinas. For example, 50,000 pesos. Yung 50,000 pesos, ita-times ko siya sa 3. So, 150,000. Yung 150,000, kailang simulan ko siyang ipunin. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000, depende. Pwede kang magsimula pa unti-unti hanggang ma-build mo yung emergency fund mo. Kung walang emergency nangyari for that 3 months, that's good, di ba? Ang gawin natin, dagdagan pa natin ng dagdagan hanggang maging total of 6 months siya. Para kung mawalan ka man ng trabaho for the certain period of time, covered ka. Hindi ka mangungutang. Ang emergency fund ang mag-aalis sa'yo sa pangungutang. Kaso, ang nangyayari sa atin, ang emergency fund natin, madalas kamag-anak natin abroad, si Bombay, si kapitbahay. Tama po ba? So, this is the right time. Actually, marami pong naka naka-realize ngayon na importante talaga ang emergency fund. Kasi marami nawalan ng trabaho. Tapos, marami po ako hindi ko kasi alam na magpa-pandemic, hindi ko kasi alam na mawawalan ako ng trabaho. Sino po bang nakakaalam? Kaya nga po siya emergency. You'll never know when it will arise. Kaya po siya emergency. Kaya dapat ready po tayo sa mga ganitong sitwasyon. Okay po? Hindi ko po kayo pinapagalitan. Alright? Gusto ko lang po bigyan ng diin na dapat may emergency fund po tayo. And next po natin ay investment. Ayan, marami na po siguro excited sa investment. In investing, we should ask the questions, why, when, what, and where naman po ako mag-i-invest, diba? And in investing, we should know the rule of 72. Gaano ba talaga kabilis magdodoble yung pera ko? Sabi dito, yung 72, pag dinivide mo siya sa interest rate, yun yung number of years kung kailan magdodoble yung pera mo. So, paano po yan? For example, nag-invest ako sa vehicle na nagbibigay ng 4% per annum. So, for example, sabi ng bangko, sige, Ma'am Candy, bigyan kita ng 4%. So, pag tinuos ko yung 4%, 72, which is the constant number, pag dinivide ko siya sa 4%, 18 years pa pala magdodoble yung pera ko. Nung 29 ako, naglagay ako 100,000. Nung 65 ko, 400,000 lang pala. Sobrang tagal tumubo ng pera. But there are vehicles that gives 8% per annum. 72, pag dinivide ko siya sa 8%, every 9 years pala magdodoble yung pera ko. From 100,000, naging at the age of 65 ko, meron akong 1.6 million. But there are vehicles that gives 12% per annum, mga stock fund, equity fund, or stock market that gives 6% per annum. 100,000 at the age of 65, 6.4 million. Kaso, ang nangyayari, nilalagay natin yung pera natin sa bangko. Alam niyo po ba kung magkano ang tubo sa bangko? Dati 1%, naging 0.25% at ngayon po ay 0.15% na lang. Dati every 288 years bago magdoble yung pera mo, ngayon po nasa 520 years na. Kung sa bangko mo lang ilalagay yung pera mo. So we should be smart in dealing with our finances po. Okay po, bakit daw po tayo mag-invest? Una, to cope up with inflation. Yung inflation po, pagtaas ng bilihin, sabi po nila, averagely 3 to 5% tumataas ang bilihin. Kung 5% ang pagtaas ng bilihin, saan ka dito mag-i-invest? Dapat sa mas mataas ka mag-i-invest, di ba po? To attain financial goals, whatever your financial goals, dapat po nakalink yung investment mo sa goals mo. And of course, to support others naman po. Wag naman din tayo maging madamot. We're investing para makatulong din po tayo sa ibang tao. And isipin nyo lang po ito. If you could save 20 pesos per day or 600 pesos a month, in 30 years, 2 million din pala siya. 50 pesos a day in 20 years, 1.4 million din siya. Kaya nauso yung 50 pesos challenge, 20 pesos per day challenge, di ba po? 100 pesos a day or 3,000 pesos in 20 years, 2 million. What if you can save 500 pesos or 15,000 a month. In 20 years, 14,000. So, ikaw magdi-dictate sa sarili mo kung kailan mo gusto maging milyonaryo. Lahat po tayo, pwede talaga maging milyonaryo. Kailangan lang po ng disiplina. Maraming tao nagsasabi, Miss, saka na ako mag-i-invest pag malaki na sahod ko.
tignan niyo po 'pag malaki na sahod niyo hindi ka po makapag-invest. Bakit? Tumataas din ang expenses mo, ang lifestyle mo tumataas din. So, don't maka-humble beginning, parang snowball effect 'yan. Nung nasa taas pa ng mountain ng snowball, maliit na maliit pa siya. Nung habang gumugulong siya, palaki po siya ng palaki hanggang sa ma-hit niya yung rock bottom ng mountain, malaking-malaking snowball na po siya. So, gano'n din po in investing. Magsimula ka sa maliit, habang tumatagal palaki din po siya ng palaki. And we are blessed that ang partner po natin sa investment sa mga mutual fund ay si Ramber. Ayan, si Ramber na siya po yung ating distributor or siya yung taga-ano natin ng mga mutual funds po natin. Ayan. Sila po yung taga-benta natin. All mutual funds are sold by Ramber Financial. And ito po yung mutual fund. Ano ba yung mutual fund? Ang mutual fund po is an investment company na kinokollect niya yung mga pera ng investors tapos ini-invest niya to sa stocks, sa bonds, money markets, or sa combination ng tatlo. And ito po yung mga partnered na mutual fund company natin. PhilEquity, Atram Sun Life Family, ito po, BAMI na siya ngayon, and Soldivo. Ayan. Imagine nyo po yung SSS nyo po. Saan sila nag-invest? They're investing your money sa PhilEquity, Atram at Sun Life. Why not you invest directly din po sa kanila? Kung si SSS nga nag-i-invest dito, bakit ako hindi mag-i-invest? Pwedeng-pwede po. At may mga benefits po ang mutual fund natin. Professionally managed siya, may fund manager. Ibig sabihin, kahit hindi ka marunong, kahit hindi ka marunong magbasa ng graph, kahit hindi mo naiintindihan ng stocks, huwag kang mag-alala. Pwede ka pa rin mag-invest kasi may fund manager tayo. Iyon na po ang trabaho ni fund manager. Next, potential higher return as much as 12 to 18% per annum. Kung nag-invest tayo sa equity fund, pwede po natin itong makuha. Low capital requirement. Dati po, ang mutual fund, feeling natin pang mayaman lang. 'Di ba po kasi 200,000 ang minimum, tapos 50,000 ang top up. Pero ngayon po, ang minimum requirement na lang po is 1,000 pesos. At pag nag-top up ka, magdadagdag ka ng investment, 500 pesos na lang po. O, di ba po, sobrang mura lang po talaga niya. Lahat po talaga pwede mag-invest. Instant diversification, hindi sa isang company ka lang nag-invest. For example, kay Jollibee, hindi lang po. Nag-invest ka rin kay SM, Ayala, BDO. Yun po naman ang kagandahan niyan. Safety and transparency. Part po ng safety natin, we are receiving part ng safety natin, ang mutual fund po is highly regulated ng SEC. May mga investment body po siya na tumututok po para dyan. And transparency, part po nito is we are invited to attend a shareholders meeting, di ba? Ang lakas makayaman, di ba? Kahit 1,000 lang yung investment mo, you are invited to attend a shareholders meeting. Pangalawa, may statement of account. Alam mo, at may dashboard tayo, nakikita mo kung saan kung magkano na kinita ng pera mo. Ayan, may transparency po tayo. Next is tax exempt. Ayan, sa bansang lahat na lang ng bagay may tax, mabuhay, mamatay, may tax. Ang mutual fund po ay non-taxable. Yung kinita mo sa mutual fund, hindi katulad ng bangko na may 20% withholding tax, ang mutual fund po ay non-taxable. And of course, pag member ka ni IMG, yung perang ininvest mo, wala po talagang kaltas. Ibig sabihin, lahat ng perang ininvest mo, mabibili mo ng shares. Unlike pag hindi ka member ni IMG, pag nag-invest ka sa mutual fund, pumunta ka diretso kay PhilEquity na office, nag-invest ka sa kanila, automatically, meron po tayong tinatawag na sales load. Ito po yung bawas sa ininvest mo na 3.5 to 5%. Depende sa value ng investment. Ayan. So, how does mutual fund work? Ito tayo, mga investors. Tapos, ito naman po yung mga fund manager na kinolect nila yung pera at ininvest po nila sa mga securities that generates return na ibabalik din po sa mga investor. O, di ba po, kilala naman po natin itong mga company na to. Sino po ba ang hindi makakakilala sa mga kumpanya na to? Kaya, this is a high time to start investing. Pang-education fund ng anak mo, bata pang anak mo, pang-retirement mo, pang-wedding mo for 3 years time, dito mo po ilagay yan. Yan. And ito po yung mga sample companies na pwede mo pong na pinag-i-investan natin pag nag-invest ka sa mutual fund. Sa Philippine Equity or sa Atram, ayan, ito yung top 10 holding companies. Imagine mo, hindi ka lang kay Jollibee naka-invest, kundi kay SM pa, Ayala, di ba, BDO. Ayan po yung mga top 10 holding companies. Again, hindi isang kumpanya, hindi lang si Jollibee ang pinag-investan mo, kundi 10
kumpanya nilalagay yung pera natin. Ayan. So, ito naman po yung mga tips on wealth building natin. Start early. Importante that you start early po. Time, not timing, is our ally in investing. Marami po kasing Pilipino, ta-timing mo na mo. Kung minsan, dami talagang gastusin. December kasi, magpasko, mag-New Year, ang dami pong gastusin. January, miss kasi nagbabayad pa ako ng utang ko nung December. February, miss, anniversary kasi namin. March, kasi graduation ng anak ko. April, ano daw, ang dami pong rason hanggang matapos na naman ang buong taon, hindi pa rin nakastart. Okay po? Mag-start ka po ngayon kasi yung isang segundo na nawala sa'yo, hindi mo na po pwede mabalik. Di ba po? Kung merong isang waste na sayang ng mga bagay sa atin, madalas pong nasasayang sa atin is oras. Tama po. So, use your time wisely. Power of compounding, cost averaging, ito pong mga bagay nito, mas matututunan natin yan pag member na kayo. At we have in-depth training po talaga ng mutual fund. Pero ito kung gusto ko pong sabihin sa inyo, set your financial objective. In investing, you should know why you are investing. Hindi po dahil nayaya ka lang, siya nag-i-invest, kaya mag-invest ako. Hindi po. You should know your why. Why are you investing? Okay po? Know your risk and appetite and option. Baka naman matatakutin ka. 'Di ba? Ayaw mo ng risk. So, kailangan kausapin mo yung financial educator mo or financial planner mo. Be patient and optimistic po. Isa pa to. Pilipino po ay sadyang mainipin. Pag walang nakikitang nangyayari sa pera nila, gusto nang i-withdraw. Be patient lang po and optimistic kasi alam po natin, kung alam natin yung goals natin, magiging matyaga po tayo maghintay. And be optimistic lang po, be positive lang po. Lahat po na nangyayari sa mundo natin, sa buhay natin, there's always a reason. So be positive lang and be with the people, be with the community na pero kayo ng goal. Kung ang goal nyo is mag-ipon, dapat ang kasama mo mahilig mag-ipon. Kasi kung ang goal mo ay mag-ipon, tapos ang kasama mo naman ay mahilig kumain, mahilig gumastos, dalawa yung maiipon po natin. Number 1, resibo. Pangalawa, bilbil. Yan. Yun po yung madalawang maipon natin. So, be patient lang po and optimistic. Sabi po dito, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So, who you are today is the result of your 5 years ago's decision. And who you become after 5 years is the result of your decision today. Kaya po, do something today that your future self will thank you for. Yung pagharap mo sa salamin, sasabihin mo sa sarili mo, thank you, Candy. 'Di ba? Sasabihin mo sa past self mo, sa sabihin mo, salamat Candy kasi nag-ipon ka. Salamat Candy kasi nag-invest ka. Ngayon, makakapag-retire ka na may peace of mind. Kesa naman i-hate mo yung past self mo kasi sabi mo, ano ba naman yung Candy? Bakit di ka nag-ipon? Anong ginawa mo sa sarili mo? Yung mga ganon, di ba? Kausap mo sarili mo. Kundi itatap mo yung sarili mo at sabi mo, good job, ginawa ko to. Di ba po? Kaya, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Now is the time. Yan, not tomorrow. So, how to start? You can be an IMG member with one-time lifetime membership fee depending on your location. So, dito sa Qatar, we have membership fee, 740 riyals. Sa Saudi, I think 750, for almost 740 din, or 185 USD. Sa Pilipinas, meron din pong membership. Kung nasaan lugar ka, meron po tayong membership fee. And then, make yourself brave, be courageous, diba? Be bold to start your solid financial foundation. Start your Kaiser, your healthcare, most 18, and mutual fund. And start sharing with your family and be one of the missionaries. If you see this coaching na sobrang marami kayong natutunan, na gusto nyo din matulungan yung mga kapamilya nyo at kaibigan nyo, share this mission. Gusto natin mas maraming financial educator, mas maraming magtuturo para mas mabilis nating ma-achieve yung 30 million by 2030. And we have top membership benefits. Number 1, we have from 1 to 7 po, it's all education. Ang gusto ni IMG, maturuan po talaga tayo, magkaroon tayo ng workshop, paano makaalis ng utang, mabuild mo talaga yung solid financial foundation mo, retirement, paano mabuild ang wealth mo. Ayan. So, lahat po to ay libre na pag IMG members ka. Alam nyo po magkano po masisave nyo pag pag member kayo at ginawa nyo po itong training ito, more than 5 to 10,000 pesos. Kasi minsan bawat topic po niyan 3,000, 5,000, pero sa IMG, libre na at pwede mo pang ulit-ulitin. Number 8, financial check-up. So later on, we will have breakout room para
sa mga gusto mag-financial check-up. Meron tayong AFP discount. Alam niyo po yung AFP, dapat kukunin ko po yan dito sa Qatar. At ang babayaran ko po for 2 Fridays po ay 2,500 reals. Pero salamat na lang kay IMG. Alam niyo po ba, nung nag-enroll po ako kay IMG nito, ang binayaran ko lang ay 1,500 pesos. From 2,500 real, which is almost 30,000, naging 1,500 pesos na lang po. 'Di ba? Yung savings ko ang laki. So, pinangdagdag ko po siya sa mutual fund. And of course, the free gifts, we will discuss that on our dashboard. Yung mga free gifts na po yan. And you have access po sa Kaiser Long Term. Si IMG po ang exclusive distributor ni Kaiser. Meron po tayong access sa life insurance din po. Discount po and trainings po. Free investment seminars po. Mutual funds at zero entry po. Dahil member ka ni IMG, we have access sa MyTrade. Access and discount naman po sa ozone therapy. Discount. We have partnership with Palawan Express Pera Padala na mas mababa po ang rate nating mga IMG members kaysa sa mga regular nagpapadala po ng payment. And of course, we have discount din po sa mga non-life insurances, sa mga real estate company, sa memorial lots, and mga discount din po sa special course. Kung gusto mo maging magaling sa social media marketing, kasi yun na po ngayon ang trend. Social media marketing, email marketing, how to write e-books, mga bumili ng foreclosed properties, we have special courses na sobrang free. Tapos kung gusto mo mag-upgrade, sobrang mura lang din po. Alam niyo po itong discount on special course, makwento ko lang po. Nagulat po ako kasi meron pong isang training for social media or online marketing po. Ang binayaran po niya is 10,000 pesos. Alam niyo po ba, nung ako po ay nag-training dito, nag-seminar ako, ang bayad ko lang po ay 1,000 pesos. 2,000, kasi yung 1,000 pang FB ads ko na, tapos yung 1,000, yun po lang yung training. 'Di ba? So, magkano naman na discount ko? 9,000 pesos. Tama po. At sobrang lagi pang may update. May services din po tayo, Everest and asset preservation. Kung marami na po kayong property, gusto mong iprotektahan na to through corporation, we have sobrang murang exclusive price para sa inyo. Auto program, gusto mong bumuli ng kotse na may discount, ang laki po ng discount natin dyan. And be in the financial industry, be one of us, be one of the missionaries, and you have incentives and you have mga privilege to do this. Ang nakakatuwa po dito, you're earning not because tinuturuan mo silang gumastos, but because you're helping them to save their future. Ayan. And we have mga member support, mga exclusive run for internationals din naman po. Ayan. And ito po yung dashboard. Pag IMG member ka, you will have this dashboard na makikita mo na yung solid financial foundation mo. You have healthcare, which is Kaiser, ang free unlimited check-up tayo kay Kaiser Medical Center. So, natitipid mo na yung 500 pesos. Sumakit ang ulo mo, gusto mong pa-check up kay Kaiser Medical Center, tipid mo ang 500 pesos. Sumakit ang tiyan mo, tipid mo na naman ang 500 pesos mo. Si Kaiser po talaga, itotoong kaagapay mo sa kalusugan. You have 2 pre-frames, sorry po sa D, 2 pre-frames every year. So, meron tayong vision care. Ayan, meron tayong vision care. Yung 2 pre-frames naman na po to, ang nakakatuwa po dyan, libre yung 2 frame mo, libre ang eye checkup mo, discounted pa yung lens mo. Yung multi-coated lens, discounted pa siya pag member ka ni IMG. Life protection, 50K life insurance. Kung nagbayad ka ng one time na 500 pesos, meron kang 50,000 na life insurance sa Fidelity Life. And we have personal accident insurance pa. Pag member ka ni IMG, automatic meron kang 100,000 personal accident insurance. And we have worldwide protection pa, mamaya i-discuss ko, especially for OFW. And investment, we have automatically 1,000 worth ng Soldibo Fund. Automatic may investment ka na agad sa mutual fund, dadagdagan mo na lang, di ba? And bonus, we have Everest and Dominate Tool. Ayan yung sinasabi kong online marketing tool. Makikita mo na din dyan yung auto program and yung asset preservation services. And ito po yung nakakatuwa. Pag OFW ka, dahil love na love po ni IMG ang mga OFW, on top of your personal accident insurance, automatically, pag international coded ka, on top of that personal accident insurance, magiging meron ka pang 500. So, magiging total of 600,000 na. May burial benefit ka pang 100,000. May accidental medical reimbursement ka pa ng 100,000. Ito po ay solely para lang po sa mga international members or mga nasa abroad, OFW.
Paano yan, Candy? Isang beses lang magbabayad, hindi ba malulugi si IMG? Alam niyo po, lahat ng benefits na 'to, etong nasa dashboard niyo at etong worldwide protection, ang kailangan mo lang gawin is mag-renew ng accreditation mo every December 31 or December or maging January 1, kailangan mo lang i-renew yung accreditation mo. Babayaran mo lang is 1,500 pesos or parang 4 pesos a day lang. Covered ka na ng lahat ng insurances, unlimited check-up, mau-open mo yung dashboard mo and pwede ka mo pang gawin yung business ni IMG. O, di ba? Sobrang amazing talaga. And ikaw to, pag member ka ni IMG, lahat ng to you will have access. Okay? And padami pa ng padami yung mga benefits natin. And ako po, salamat sa IMG, ito po yung natulong niya sa akin. I was able to provide, ma-secured ko yung healthcare ko, life protection ko, nakalaya po tayo sa utang. Katulad nyo din po ako, nagkautang po ako. Nahirapan din po ako magbayad. But salamat sa Lord, natulungan tayo ni IMG paano makalis ng utang. Nakaka-start na tayo mag-build ng emergency fund natin at may mga investment na po tayo. Hindi po ito madali. It really takes, this is not to brag, but to inspire you na kaya po talaga. I start investing at the age of 25. Kaya gusto ko po talaga itong ma-share sa mas nakakarami pa po. Ayan, have yourself right now a financial check-up para maturuan po tayo ng mga nag-invite po sa atin. Basahin po natin to ng sabay-sabay. Sabi po dito, before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless everyone and hopefully po marami po kayong natutunan tonight.